Hello guys, ito na yung part 3. Kasi habang kanina nagluto ako ng gulay, diba sabi ko, yung kalahati ng gulay, nung papayang hiningi ko doon sa naging boss kong Indiana, nung 3 days, yung isang kalahati ay niluto kong gulay, at yung kalahati gagawan ko ng atsara. Kasi gusto ko masarap yung maging timplada ba kung sakali meron tayong kinakain na tuyo. So ngayon, bumili po ako ng suka sa grocery store. Bumaba ako, hindi na ako nag-video, no. Eto, malaking suka to. Wala po ako nakuhang sukang pula. Kasi mostly po sa atin, di ba, sa Pilipinas, meron po tayong sukang pula, di ba? Pero dito, makikita mo lang ay sukang puti. So, okay lang kahit puti siya. Kasi eto, bumili rin ako ng brown sugar. So, papakuluan ko po yan na asukal with suka. So, ngayon, ito po yung ingredient po natin. Bukod po sa papaya, may suka po tayo, may luya, ayan po yung luya, may carrots, syempre bawang, hindi po mawawala ang bawang. At syempre, ito po, bell pepper. Yan, meron po tayong bell pepper. At saka sili. So ngayon, yung aking landlady, nung nakaraan, binigyan niya po ako ng 1 set ng panggadgad. So, thank you naman na nagkataon na meron po tayong panggadgad. Iba-ibang klase po siya ng shape kung paano yan. Kaya thank you po sa aking sponsor. Binigay lang po ito sa akin, ano. So ngayon, eto, medyo maliit siya. Okay na, ito ata yung pwedeng pang atsara, no. So, try po natin. Kaya, babalatan po natin itong lahat. At di syempre, the same time, lalagyan po natin ng asin. Yan, ano. Ang una pong gagawin po natin, babalatan po natin to at igagadgad po natin gamit po itong panggadgad niya, ano. And then also, mamaya, yung suka, iluluto ko po na meron pong asukal. Papakuluan ko lang po siya, no. Pagka okay na, nagbalik na yung kanyang lamig, saka na po natin ilalagay yung papaya at itong mga hihiwain po natin na maliliit na carrots. Kaya halika po, samahan po ulit natin. Samahan niyo po ulit ako kung paano po ako gagawa ng atsara. Para naman the same time, meron po kayong makita kung ano yung ideya ko, kung paano ako gumawa ng atsara. Ay, siya nga pala. Nakalimutan ko, pasas. By the way, kahit tomorrow, pwede ko na rin po yan idagdag na yung pasas. Kasi pagod na ako. Third floor kami, wala pa kaming elevator, hagdanan lang. So, tomorrow, pwede ko na naman po itong habulin yung pasas. Or mamaya, tawagan ko yung aking landlady na dumaan bumili ng pasas. Ano? Pasas lang pala, nakalimutan ko. Kasi sa dami kong iniisip, akala ko okay na to. Yung pala resin. Yung resin po yan, yun po yung tinatawag na pasas. Ano? Yan. So, mag-additional na lang po ako ng pasas. Siyahabol ko na lamang po. Kaya, sorry kung hindi po kumpleto ang magiging atsara natin. So, ngayon, start na po tayong gumawa. Halika na po. Tara po. Samahan niyo po ako. Yan guys, magbabalat po ulit tayo ng papaya. Kumbaga, gagawin po ulit natin to ng gadgarin. Gagawa po tayo ng panibagong food. Ano ba tawag dito? Yung bang parang kasi minsan 'di ba mahilig tayo po sa maaalat or adobong baboy o adobong manok. 'Di ba? Lalo na kung meron po tayong handaan. Hindi po naaalis yung atsara po sa mga piyestahan. And at the same time din po kasi nakakapang-alis din po ito ng umay. Minsan nauumay tayo sa kinakain nating mga matataba. Ito pa'y pangontra o kaya sa langsa, 'di ba? So ngayon, gagawa po tayo ng atsara. Yan. Alam niyo po noon, nung nasa Pilipinas ako, itinitinda ko po tong atsara. Or minsan naman pagka piyesta sa amin, yan, gumagawa po talaga ako ng atsara. Kasi, syempre, nung naghahanda pa kami, sige kong pabinyag. Ang dami ko nung every year. every year po, every year, nagpapabinyag ako noon. Mga bata-bata pa yung mga anak ko, syempre, hindi po tayo naalisan ng handa. Lalo na pagka nagpapabinyag. Noon po kasi
nung mga ah, kasagsagan pa ako ng mga anak ko maliliit pa, nag-aalaga rin po ako noon ng baboy. Para at least, pagka po oras na mapapabinyag na po ako ng mga anak ko, meron na po akong kakatayin kaysa yung bibili ka pa, no? So, ang baboy po kasi, kumuha ka lang, bumili ka lang ng biik, after 3 months o 4 months, malaki na po yan. Kung ang baboy nyo po ay masagana sa pagkain, aabot na po yan ng 70 kilos o more than, sabi na natin 50 kilos. Hindi na po masama yun. Kasi yung bibili ka ng baboy na, syempre, gusto mo dinuguan o hihingi ka pa ng dugo, yung bito ka pa ng baboy o ano. Kung sarili mo, syempre, lahat, gagawa ka ng kandinga o bupis, di ba, syempre, yung baga ng baboy, hindi mo na bibilihin, di ba, ando na, o yung ulo ng baboy, pwede nyo rin ng pumpuyan ipalitsyon. Yung pata, di ba? So, ngayon, habang po tayo ay gumagawa nito, tulungan nyo po ako. Mag-isa lang ako, Yan, sige. Yan. Syempre, aalisin na po natin to, ng mga buto-buto. Yan. Kumbaga, hindi na po natin to papanipisin kasi mas maganda po yung minahawakan tayong papaya na malaki. Yan, malaking yan. Kaya, titingnan po natin. Ang dami pong mga buto niya, no? Yan, ang dami pong buto niya. Kaya, so ngayon, ito, dahan-dahan lang po tayo, baka mamaya, masugat tayo. Yan. Di syempre, may panibagong ingredient na naman yan. Kasi bakit bakit may pula? Bakit nakasabay na yung dugo. Ingredient na yun. Dagdag pa yun sa linamnam. Charot. Biro lang naman po, Kasi kailangan tayo, pagka tayo ay gumawa, dapat malinis. Syempre, kakain din naman tayo, So, yan. Tapos na po. Hugasan ko muna saglit, then gagadgarin ko na, ha. Yan guys, nahugasan ko na po, So, gagadgarin po natin dito. Nang sa ganun, makita po natin. Yan. Siyempre, ihanda po muna natin yung atsara, yung papaya, bago natin hihiwain yung mga ingredient. Kasi ito, pipigain po muna natin to. Pagka ito ay nagadgad na, pipigain ko po ito at para maalis po yung kanyang sariling sabaw. Yan. Uy, maganda po pala. Yan. Ganyan. Magagadgad po tayo. Yan. Diba? Meron na. Yan. Kaya, samahan niyo po ulit ako na maggadgad po tayo. Yan. Meron na po akong nagadgad. Yan. Wala. Habang, gumagalaw din yung aking cellphone. Sumasayaw din, diba? Ang dami ko na nagadgad. Yan. Alam niyo po, matyaga po talaga ako sa buhay. Kahit ano ginagawa ko. Kasi, syempre, kesa na nga naman bibili ka pa o order ka pa, ayun na nga, binigay na nga sa'yo. Kumbaga, okay lang na magastusan pa, at least, sarili mong gawa. Minsan kasi, hindi mo rin alam kung paano yung iba, kung paano gumawa sila ng atsara. Diba? Yung version nila. May natikman nga ako Pangasinan noong panahon na. Sorry po yung mga taga-Pangasinan. Iba po pala sila pag gumagawa ng atsara. May konting olive oil. Sabi ko, bakit ganon? Kasi yung hipag ko, galing sila ng Pangasinan. Somewhere in Pangasinan. May dala siyang mga atsara. So, tinikman ko. Parang nalula ako, parang naumay ako kasi ewan ko kung paano bakit may mantika ba, may oil. Kumaga parang meron siyang olive oil. Sabi ko, ganun pala ako gumawa sila ng atsara. So, marami na po, di ba? Marami na. Yan. Gagawa po tayo ulit ng marami-rami. Yan. Yan. Madali na po ako matapos. Konti na lang. Konting pagsasacrifice na lang. So, yan na ibang nating ingredient. Hindi pa po natin yan nahihiwa. Kumbaga, iisa-isahin pa po natin yan.
Yan. Alam niyo po, ang sarap nung niluto kong papaya na may meron siyang meron siyang hipon. Yan. Dandahan po tayo sa paggagatgat pagka ganitong maliit na lang kasi maaaring yung kuko mo o yung kamay mo masabay. Yan. Pagka ganitong maliit na lang, konti, dahan-dahan. Yan. Pag ganito, wag mo na itapon. Maluluto din yan sa suka, ano? Bagay, medyo malaki-laki pa man ang konti. Pagka nakikita mo parang nasasabay na yung kuko mo, wag na. Yan, tama na. And then, the last one, but not the least. Tama ba yun? Yan. Ayan, di ba? Ang dami na po, oh. Di ba? Makakagawa na rin po ako ng isang mangkok. Yan. Siyempre, pag sinabayan po natin ng maraming ingredients, mas lalong dadami na yan. Kaya, sino po ang bibili dyan? Sino ang bibili? Yan. Dali na tayo matapos. Ano? Dali na po tayo matapos. Yan, matatapos na po ako. Yan. Diba? Ang bilis lang. Tapos na. Yan, very good. Thank you. Kasi tapos na. Yan. Thank you kay Ira kasi siya yung nag-sponsor nito sa akin na gadgaran. Hindi na ako hindi na ako nagbumili o nag-provide. So, binigay niya to sa akin. Kaya, laki ng pakinabang. So, yan. So, tapos na po ito na nagawa na po natin, kumbaga, nagadgad na. So, ngayon, paano po natin siya pipigain? Ano po ang ilalagay po natin dito na maaari po bang hindi siya pumait? So, ngayon, ang gagawin po natin, maglalagay po tayo ng konting asin. Yan. Meron po akong asin. Yan. At, lalagyan po natin ng asin. So, dalawang ganito lang. And then, pagkatapos po niya ng asin, pipigain po muna natin. Siyempre, para mawala po yung kanyang kate. Kasi sabi ng mga lola ko lang kasi daw ang papaya, pag hindi mo daw piniga, parang may lalabas doon na parang makati sa lalamunan, di ba? So, kailangan pigain. Yan. Hindi naman yung todong pigang-piga. Diba? Yan lumalabas na po yung katas niya. Yan. Para tayo nagpipiga ng yun. So, ngayon, pipigain na po natin. Yan. Yan. Nagpiga. Naalala ko talaga yung ginagawa ko sa Pilipinas. Yan. Pipiga po tayo, Yan. Kita nyo po ba? Kasi, di po ako nakaharap sa camera, Yan. Dito ko na nilalagay. So, ngayon, pagpiga po natin yan, hayaan po na natin muna maging matuyo ba siya. Kasi yung lola ko noon, nakikita ko, binibilad pa niya yan sa araw para daw hindi daw agad masira. Yan. Buka-bukahin natin. Yan, diba? Hindi ko po akalain doon po sa pupuntahan ko na India, pag-uwi ko makakagawa ako ng atsara and the same time, makakakain akong gulay na papaya. Yan. So, eto, napiga na po natin, diba? Yan. Set aside po natin yan kasi tatapon na natin yung sabaw niya. Yan, napiga na po natin yan. So, ngayon, the second step naman po ay eto naman ang mga ingredient. Ang hihiwain po natin ng mga pinong-pino. So, tara ho, maghiwa ho ulit tayo. Maghiwa po ulit tayo, ha? And, ito po, mga luya, hinugasan ko na po yan. Ito na yan. Umpisa na po natin maghiwa-hiwa, mag-chop. Ito na po yung piniga kong papaya. So ngayon, magtsatsaga po muna tayo na i-slice po. Unahin po muna natin to. I-slice po natin ng mga medyo maliliit. So, i-prepare po natin muna lahat bago natin lilinisin o lulutuin yung suka. Kasi mas maganda yung na-prepare mo na lahat. At least, step by step,
meron na, no? So, ngayon, hiwain po natin yung ating bell paper. Yan. Hiwain po muna natin. Siyempre, linisan po natin, Hinugasan ko na po ito. Kumbaga, aalisin na lang natin yung mga buto-buto. Yan. So, ilagay muna natin dito. Kasi medyo makalat. Yan. Supposed to be, gusto ko pag ako gumagawa, may plastic ako dyan para dire-diretso na yung kanyang plastic na itatapon na sa basurahan, di ba? Ganyan po ako. Kaso, maliit lang po yung mesa and then the same time, wala po akong plastic. Yan. Tinamad ako maghanap. Yan. Kaya dito na lang sa plato. So, ngayon, pagka na-slice na po na natin to, ang gagawin po natin, liliitan po natin siya. Para man dekorasyon lang ba? Yan, di ba? Decorated. Yan. Alam nyo po, habang tumatagal po itong papaya sa suka, lalong sumasarap. Di ba? Yan. So, ngayon okay na, no? So, natanggal na po natin yung mga buto-buto. Pero linisin pa po natin yung mga buto-buto. Supposed to be, pag po kayo kumakain po ng sili, kung maaari lang, tanggalin nyo po yung buto. Kasi minsan, pumapasok po yan sa ating kidney o yung sinatabi nilang bato daw. Dagdag po yan sa ating pong sakit sa katawan, yung mga problema. Kasi minsan, meron na akong naalala na kwento ng kaibigan ko. Yung kapatid daw niya, inoperahan daw po. Alam niyo ba kung ano nangyari? Yung buto na nakuha, may meron na daw tumubo. Isipin niyo, tumubo na. Yan. Islicein po natin siya ng maninipis lamang dahil po sa, ito ay pandekorasyon lang naman, di ba? Yan. Ganyan po lang yung hiwa. Diba? Pero ang iba po talaga, medyo malaki. Pero sa akin, gusto ko maliliit. Para at least, parang marami siyang tingnan. Diba? Itong bell paper, kung Philippine money, nabili ko po siya ng 10 piso. Ang isang. Pero okay na kasi malaki naman. Diba? Ayan. Ganyan lang po siya kaliliit. Diba? Ayan. So, tiyaga-tiyaga lang. Sabi nga, pagka may tiyaga, may nilaga. Ano? Ayan. Huwag po tayo maging tamad. Yan. Di ba? Sino ho ang mag-order po dyan? Yan. Ganito po ang magiging itsura niyan. So, lahat pong ito ay hihiwain po ng ganito. Kaya, tingnan po natin ulit. Dahan-dahan lamang. Baka mamaya yung kamay na pala natin ang hinihiwa natin, Kasi, hindi ho ako gumamit ng eyeglasses. Yan. Kasi, yung aking eyeglasses, medyo maluwang yung, natanggal yung parang sapin sa malapit sa mata. So, parang hindi ako makagalaw ng maayos. Yung bago ko naman na eyeglass, hindi ko ginagamit. Kasi sabi ko, pag ako nagpunta ng Putaraya, ipapaayos ko yung parang lalo akong naduduling. Napakataas ng grado niya. Hindi tugma sa mata ko. Yan. Lapit na po tayo matapos. And then, susunod na po natin hihiwain yung carrots. Yan. Pahuli na po natin yung sili. Kasi yung sili maanghang. Ay! Maanghang yung sili. Yan. Diba? Marami na po akong Yan. Natapos na. Yan. At ang isusunod na po natin sa carrots ay bawang at luya. Yan. Yan. So, ito na po yung kinalabasan ng bell paper na ilalagay po natin sa ating atsara. And then, susunod na po natin ay yung dalawang carrots. Alam niyo po kung bakit dalawa? Masasabi niyo ang dami na. Kasi nga ito po kasing atsara, kalahati lang po ba, 'di ba? So pagka naman po niluto natin o nagawa na ito, kakaunti. So kailangan
Siyempre may mga kaibigan din tayo dito, mga mahal sa buhay din dito. So bigyan po natin kahit kaunti, di ba? Kaya yan, gagawin po ulit natin. Babalatan po ulit natin itong carrots. Naman sa carrots, babalatan po natin to na medyo manipis-nipis lang. Kasi ito kasing carrots, manipis lang din naman po ito, no? So minsan nga kung tutuusin, wag niyo pong babalatan lang sana, no? Kasi ang sustansya din po ay nasa balat din. Yan. Naalala ko yung pasyente kong cancer na ginagawan ko siya ng juice with carrots. Yan, inaano ko yan. Lagi siyang merong araw-araw, meron siyang carrots na juice. Kasi po ito po ay anti-cancer din po ito eh. Ito po yung maganda rin po sa kalusugan po. Kahit wala po tayong cancer. Ugaliin po rin po natin kumain ng carrots. Ano? Lalo na yung okra. Alam niyo po yung okra, ang dami pong benefits po ng okra. Kaya, kumain po kayo ng okra. Yan. Medyo napaano yung balat. Okay lang. Yan. Pagkatapos po nito, ay hihiwain po ulit din natin ng maninipis. Gaya ng ginawa ko dito sa ano. Pero ang iba naman po dito ay pabilog, yung parang may flowers. So, magta-try din po tayo nun mamaya. Para at least meron po siyang decoration. Yan, di ba? Kaya, sana ho may magustuhan ho kayo dito sa aking upload video. Para naman matry din po ninyo kung paano ako gumawa ng atsara. Yan. So, ngayon, hihiwain po natin to ng maliliit. Kagaya ng ganito. Yan. So, hiwain po muna natin ng maliliit. Yan. Maninipis. Yan, di ba? Yan. Magiging ganito po yung itsura niya. At yan nga, gusto ko po ganito yung klase ng atsara. Kasi pag ito lumambot o naluto na sa suka, malambot na po siya. Siyempre ngayon, dahil presko pa, matigas po siya, kagaya rin po yun ng papaya. Pero pag lahat po yan, nababad na yan sa suka, naging atsara na siya, tingnan nyo po ito, magiging malambot na po. Kaya gusto ko ganito po kalalaki. Hindi naman gaano kalalaki, yan lang. Ganyan lang siya. So, tara po, tapusin natin to. And guys, bago muna natin tapusin tong carrots, magpapakulo po muna tayo ng suka na may asukal. Para at least, pag kumulo na siya, at yung asukal, okay na, lumamig na, tapos na natin yan. Saka po natin yan nahahalo-haloin. Kaya, magpakulo po muna tayo ng suka habang hinihiwawan, habang kumukulo siya, hiwain po muna natin. So, isa lang po muna natin yung suka. Yan. Ating kaldero. Kasirola pala, kasirola. Yan. So, yung binili nating suka, na ito yon. So, ilalagay po muna natin hanggang sa siya ay kumulo. Ubusin na po na natin to. Hindi ko na po ubusin yung 2 bote dahil kasi napakarami. Depende na rin po siguro. Pag nagkulang, saka na lang po tayo mag-additional. Kasi baka mamaya lumangoy, lumangoy na yung papaya. Nalunod na yung papaya. No, diba? So, ganyan po yan. So, pagka yan kumulo, hihintayin po muna natin, saka natin ilalagay yung suka, o yung yung tawag doon, asukal. Yan, namamali tayo. Basta ito po, lalagyan po muna natin ng suka, yung kasirola, and then the same na, pag kumulo na, ilalagay po natin yung sugar, yung asukal niya, diba? So, babalikan po natin yung hiwa po ng carrots, kasi hindi pa po natin nauubos yung carrots. Diba? Balik tayo sa pwesto at kasi tatapusin po natin yung paghiwa ng carrots dahil sa, siyempre, kasama na po ito. Yan. Nagmamadali po ako kasi mamaya bibinyagan na yung anak ko. Charot. Nagkaroon ako ng anak dito sa Malaysia. Yan, ganyan po yun ang resulta. Meron na po ako nahiwa na parang bulaklak-bulaklak siya, di ba? So, mamaya, etong dulo naman na to, gagawin ko rin siyang bulaklak, gaya nito. Para at least,
meron siyang decoration. Yan, di ba? Ganun lang mag-isip si positive. Yan. Mahilig talaga mag-isip si positive. Yung suka po nagkulo na. So ngayon, nagkulo na yung suka, mag-estimate na lang po tayo ng mga 1/4 na sugar. Kumbaga, di naman po natin pwede damihan. Kasi parang hindi rin na masarap yung sobrang tamis. Ang gagawin po kasi natin, pag lalabanin natin yung asim at alat. Diba? Yun po ang pinaka-importante. Yung asim at alat. At syempre, at the same time, yung yung anghang. So ngayon, naglagay lang po ako na estimated ko lang po ay 1/4 na sugar muna. No? Kasi syempre, isang ano to kumbaga, isang boting suka rin itong malaki. Kung ilang ml din siya. No? So, 1/4 muna. Pero mamaya, pwede rin naman tayo mag-add ng sugar pagka medyo sa tingin natin na kulang siya sa tamis. Mas better yung medyo kulang muna. At least, mababalanse mo yung tamis at saka yung alat. So ngayon, sugar lang muna, mamaya na yung asin. Kasi syempre, lalagyan po yan natin ng asin pagka ito ay maglamig-lamig na. So ngayon, natunaw na yung sugar. Hintayin po ulit natin kumulo para at least mag-absorb yung kanyang tamis at asim. Yan. So ngayon, pag ito ay kumulo na ng 1 minute, mga 1 minute lang papalamigin na po natin to. Isiset aside po natin to at para sa ganon, maitimplang na po natin doon sa papaya. So ngayon, ito nagkukulo na siya. No? Yan, kumukulo na siya. So, isang kuluan lang to, pwede na po natin patayin kasi naluto na yung suka at saka yung sugar. Ang importante po kasi dito, lulutuin po muna natin yung suka. Yan. Every time gagawa po kayo ng atsara, kailangan nyo po talaga pakuluan mo muna yung suka. At least, yung kanyang suka ay lutong-luto rin. Diba? Yan. Tingnan nyo. Yan. Dahil sa kumulo na siya, patayin ko na po siya. No? Para at least lumamig man siya. So mamaya, pag malamig na siya, balik na sa dating lamig niya, saka po natin ilalagay lahat po ng mga ingredient. Matatapos na po yung carrots. Alam niyo po yung suka. Ano po talaga ng suka, ang tapang po talaga ng amoy. Kasi pinakuluan, ano. So, para bang namuo dito sa loob ng bahay yung amoy ng suka. Yan. Okay lang kasi pagkain naman yan. Ayan. Matatapos na po tayo hiwa ng carrots. Yan. Medyo napalaki na ng konti. Tinamad na. Yan. Tinamad na si positive. Maghiwa. Yan. Tapos po nitong carrots, isusunod na po natin yung luya. And then also yung bawang. Yan. So ngayon tatapos na to. Ang next naman ay luya. Gaano po ba karami ang luya ang gusto po ninyo? Alam mo, sa totoo, ang gusto ko rin po sa luya, marami. Kasi nanunuot yung anghang na nalalasak mo yung talagang anghang ng luya. Yan. Yan po sa akin, the best po sa akin ay luya. So ngayon, eto natapos ko na to. Ano? So ngayon, dito, i-ano po natin dito. Dito na lang po natin isasalin kasi mas malaki po ito na plato ko. Nabili ko doon sa DIY. Nakyutan lang ako. So yung pala may purpose. Yan. Lahat kasi ng mga gamit ko, pinadala ko na sa Pinas. Kaya wala na ako ditong mga plato-plato. So ngayon, nag-i-impact na naman siya. Sabi na hindi na ako bibili kasi ang dami pagka napupuno na yung kwarto ko. Wala na po akong maapakan. Charot. Yan. So ngayon, dito na po, yan. Nakadalawa na po tayo. So ang nagawa na natin, etong bell pepper, etong papaya, and etong carrots, at yung suka, tapos na rin. So ang kailangan na lang po natin gagawin naman ay eto pong luya at itong bawang. Siyempre, in the last, yung sili. Kasi kung bakit ko po ito pinahuli kasi maanghang, masakit po ito sa kamay. Maanghangan din po pati ang ating kamay, di ba? So, be careful po tayo pag humahawak po tayo ng
sili. So ngayon, titingnan ko muna. Etong dami po ng luya, titingnan ko po kung gaano kadami yung nahiwa. Pagka medyo nakauntian ako, pwede ko rin naman po siyang dagdagan, di ba? So, yun lang. Tingnan po muna natin, ano, di ba? So, magbabalat po muna ulit tayo ng luya. Babalatan po natin yan. And then, the same time, syempre, ito nahugasan ko na to. Kaya, kumbaga, babalatan na lang siya. Yan. Alam niyo po yung luya, madali lang naman itong balatan kasi ang nipis-nipis lang din ng kanyang skin. Yan. Kawawa naman pagka binalatan mo ng ano para baka wala nang matira. Yan. So, ganyan ha. So, mamaya po, titingnan po natin kung paano natin ulit siya hihiwain ng manipis. Ayan guys. So, tapos na po natin lahat-lahat na ano ba? Eka nga nahiwa. So, kanina, napahinto ako doon sa carrots at saka sa luya. Hindi ko na ho ito inubos. Di ba kanina meron ho akong luya na dalawang malaki. Hindi ko na ho inubos kasi parang piling ko marami na po ito. No? Medyo napalaki-laki ko nga lang ho ng hiwa pero okay lang yun. Dito naman sa sili, hindi ko po maalis-alis yung buto kasi natatakot po ako bukas. Meron po akong alagang baby, newborn baby. Baka mamaya yung kamay ko, dahil hindi po ako nag-gloves, baka mamaya masilihan ba. Siyempre, ang kamay po natin, kahit po anong hugas natin, andyan pa rin yung, yung tawag doon, yung anghang. So, mamaya, ilalagay ko po siya sa isang salaan kung ma-drain po or maalis itong, buto, better. So, ngayon, meron na po akong sili. Ito na po yung bell pepper. Ito na po yung bawang. Siyempre, ito na yung luya. At ito po yung carrots. Yan, ito yung carrots. At ito yung papaya natin. Yan. Ang kulang lang po dito ay yung pasas. So, bali, bukas, kasi anong oras na po ngayon is 9:30 ng gabi. Hindi na po ako bababa para lang bibili ng pasas. Tomorrow, pwede naman pong ihabol na lang. Kaya, sorry, hindi po, para bang hindi siya matatawag na atsara kung walang pasas, di ba? And then the same time, ito na po yung pinakulo natin kaninang suka na merong asukal. So ngayon, bago po natin hahaluin ang lahat ng ingredients, syempre, hahanap po tayo ng medyo malaki-laking lalagyan kasi ito po ay maliit. And then depends din siguro sa dami. And then pag nagkulang yung suka, meron po akong isang bote pa dyan na i-additional ko na lang. So ngayon, titikman po muna natin to kung matamis. At syempre, hihalo na rin po natin yung asin dahil kasi sa malamig na siya, no? So titikman po muna natin kung gaano yung asin at tamis niya. Yan. So ngayon, matamis siya, no? Kung sa matamis na siya. Naghahalo na yung tamis at asin. So ngayon, mag-additional na po tayo ng asin. Yan. Lalagyan po natin ng 2 spoon po muna ng asin. Yan. At hahaluin po ulit natin. And then, titikman po ulit natin kung tamang-tama ba. Pagka medyo kulang yung asin niya, dagdagan na lang, ano. So, sabi ko nga kanina, better pa yung magkulang kesa sa sumobra kasi mahirap po mag-adjust. Yan. Mahirap po mag-adjust pagka nasobra ng asin, maalat, at masobrahan din ng tamis. So, bali kahit magtabang siya, at least kaya pa natin i-adjust yung lasa, di ba? So, yan, titikman po ulit natin. Yan. So, ngayon, dadagdagan po ulit natin ng 1 spoon ulit ng asin. So, bali 3 na. So, ngayon, maghahanap po ako ng medyo malaki-laking lalagyan kasi alam ko na hindi po mag-a-absorb po yung suka, ano. Kaya, hahanap po tayo ng medyo malaking lalagyan. Meron na po tayong lalagyan. Ito yung lalagyan. Ang cute naman, no. Hiniram ko to kay Ira. So, ngayon, dahil sa nandito na siya, no, ilalagay po muna natin yung suka. Kasi itong lalagyan na to, itong kasirola na to, once na kumulang yung suka, pwede po ulit natin itong lutuan. Kesa yung ilalagay po lahat natin dito, maghanap na naman tayo ng another na kasirola. So, dito na lang natin, ano. Yan. Tingnan nyo yung suka naging brown na. Kasi kanina puting-puti siya. Ganito siya kanina, oh. Diba? Ganito siya kanina. So, ngayon, nung hinalo na natin yung brown sugar, yan na ang kulay.
So ngayon, ilalagay na po natin yung, unahin po muna natin, ilalagay yung, tawag doon. Nakita ba? Ayan. Yung papaya. Yan. Itong papaya na po kanina, diba? Kanina, piniga ko na. So, okay na siya. At saka yung suka, malamig na. Tama-tama na yung kanyang, lamig, katamtaman. Then, syempre, ihahalo na po natin yung additional na luya. Lalagay po natin yung luya. Yan. Diba? Yan. Haluin po muna natin. Siyempre, ilalagay po natin yung carrots. Diba? Yan, yung carrots. O, diba ang dami na? Ang dami na. Pwede na itong ibenta. Yan. So, hahaluin po muna natin ng maigi para yung nasa ilalim, mapunta sa ibabaw. Yan, ganyan. Alam nyo po, overnight po natin ito munang ilalagay sa isang malinis na lalagyan. Or pwede na rin dito overnight. Hindi naman po ito masisira. At ilalagay po natin yung bawang. Yan, yung bawang. Diba? Ang dami pong bawang. Tama-tama po yan sa may mga high blood. Yan. Kagaya po sa akin, may medyo tumataas-taas na rin ang ating dugo. Yan. Tama-tama lang po ito. Siyempre, ilalagay na rin po natin itong bell pepper. Yan, yung bell pepper. Yan. Halo-halo, halo-halo. Diba? Diba ang sarap na? Yan. Siyempre, sinasabi ko nga kanina na kung maano po yung asin, o asin ba? Tawag doon. Yung sili. Tatanggalin po muna natin yung yan. Naiiwan na yung kanyang naiiwan na yung kanyang kanyang buto. So, lagay po natin yung sili. Huwag na natin isama yung ibang buto. Kagaya na sinabi ko nga kanina, hindi ko pwedeng himayin ang aking kamay at wala akong gloves. Yung aking trabaho maaapektuhan kasi baby ang aking aalagaan. Yan, di ba? Ang sarap na, ang ganda na ng kulay niya. Oh. Di ba? Yan. Ang ganda na ho ng kulay. Yan, 'di ba? At di syempre, meron po akong pamienta. Mag-additional po tayo ng pamienta. Yan. Isa pong pamientang durog. Lalagay po natin yan. Basta po ang kulang na lang dito pasas. Naglagay po tayo ng bali 4 spoon na ba yun? O 5? Hindi ko na mabilang. Depende po sa dami ng gusto nyo. Optional naman po to kung pwede rin po yung lagyan o pwede rin naman hindi. Optional din naman po yan. So, aanohin po ulit natin. Anuhin po ulit natin. Isasama, ihahalo. Yan. So, ngayon, hindi pa po natin ito masasabi na yung lasa ay okay na. Kasi hanggat hindi pa nag-absorb yung lahat ng ingredient. Maaaring bukas pag nag-overnight na to, bukas pwede nyo masasabi kung maasim, matabang ba, o maalat. Siyempre, kailangan isok muna natin lahat yan ng mga ingredient para maluto siya sa suka. Yan. Sa tingin ko, tama na po itong suka, Tama na itong suka. Yan. Sana po ay nagustuhan nyo po itong video natin. At pwede rin po ninyo itong ipang negosyo.
lalong-lalo na po dyan sa Pinas na mga mahilig po tayo sa mga pagkain na lechon, lechon manok, lechon baboy, o anong klaseng lechon. Lechon man na palaka, lechon din na daga, o di ba? Yan. Kaya eto po ang aking natapos na atsara. Siyempre, bukas, ihahabol na lang po natin ang pasas. O, di ba? So, ngayon, thank you po sa panonood niyo po sa akin. Nagkaroon na po ako ng atsara ngayon na gabi. At bukas, meron na akong panimpla sa aking pritong tinapa or pritong tuyo, di ba? O yan. Thank you so much. God bless po sa mga nanood po sa akin. Sana po ay may nagustuhan po kayo at natutunan. Ito po ang aking simpleng atsara, si Positive Ams Vlog, na sana po isuportahan din po ninyo. Please subscribe to my YouTube channel, Positive Ams Vlog. Share nyo po ang aking video. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.